Isang magandang umaga po sa ating lahat, no? At welcome sa ating YouTube channel, dito po sa ating Teacher Aga TV channel, no? And ang pag-uusapan natin ngayon ay it's all about philosophy, no? At maganda yung ating topic sa umagang ito. So pag-uusapan natin yung Philosophy 101 from Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an essential primer on the history of thoughts. So, alam ko naman yung iba sa inyo nadaanan na itong topic na ito, yung subject na philosophy. Pero ang gagawin natin dito is pag-aaralan po natin siya ng mas deeper po sa ating pag-aaral at sa mga susunod nating pag-aaral. At so, itong libro na ito is a crash course in the principles of knowledge, reality, and values. Okay, nakalagay dito yung subject na the allegory of the reads as a conversation between Socrates and Plato's na si Brother Glaucon. So makikita po natin yung conversation ng kapatid ni uh, Plato's brother, no? So, eto yung Philosophy 101 natin. So, yun nga yung pamagat niya, from Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an essential primer on history of thought. So, yung pinaka author niya is si Paul Kleeman. Okay? Yung kanyang, ewan ko kung ano to, tawag dito, parang yung pinaka, ano ng company, nag-reproduce ng book na ito. Yung si Adam Smith yan, no? So, sa lugar ng Massachusetts sa Amerika. So, dito sa content natin, sa introduction ng ating pag-aaralan about dito sa subject na ito, nandiyan yung pre-Socrates, Socrates, si Socrates noong 469 and 399 BC, Plato noong 429 hanggang 347 BC, tapos pag-aaralan din natin yung existentialism, Aristotle, okay, 384-322 BC, the ship of Theseus, so etc. So marami siya dahil mahaba itong libro to. Yung pinaka-page niya ay naglalaman ng 364 o 364 pages, no? So masyado siyang mahaba din kung talakayan na to kung ating pag-aaralan lahat to. But sa introduction natin, pag-usapan natin muna is what is philosophy. So sabi diyan, the very question sound philosophical, doesn't it? But what exact does what is philosophy? So makikita nyo rito, yung pinaka-very question na ay sound philosophical daw, no? Yung ating pag-uusapan yan, what is philosophy? Now, the word philosophy means love of wisdom. So yung philosophy daw ay dalawang ano to, dalawang word, no? Which means yung philo ay ang ibig sabihin niyan ay love and Sophie is wisdom. So indeed, it is a love of wisdom. So sa makatuwid, sa maiksing salita, in short, ang philosophy ay ang ibig sabihin lang yan ay love of wisdom that guides philosopher to explore the fundamental question about who we are and why we here. So nag-explore ang philosophy ng mga fundamental question ng mga tinatawag nating yung pinakamalalalim na katanungan ng tao. Naglagay nga ng example yung author ng book dito. Sabi niya, who we are. Sino ba tayo? Sa philosophy, tinatanong kung sino ba tayo. Okay? And bakit? Why? We're here. Bakit ba tayo nasa mundo to? For example, bilang tao, ano ba yung pinaka-purpose natin dito? Ba tayo nabubuhay? Anong ginagawa natin? So, may mga nakalagay na mga katanungan dyan sa philosophy. Ito yung mga fundamental question ng tao na kung saan ay tinanong niya sa kanyang sarili on the surface. So, philosophy is a social science. So, ang philosophy raw ay under siya ng social science. Okay? Sinabi natin, so tatandaan natin yan, pag sinabing philosophy, ito po ay under ng social science. Okay. But as you read this book, you discover that it is much more than that.
So pag binasa ko natin kung yung pinaka-libro na to ng author na ito ay mas malalaman po natin ang philosophy ay higit pa doon sa subject na ito. No? So philosophy touches on every subject you could possibly think of it. It's not just a bunch of old Greek guys asking each other question over and over again. So sa libro nito kasi, pag binasa mo yung pinakabuuan nito, ay marami silang nagtatanong sila. Bali sa ano na to, kumbaga sa kwentuhan, sa storya na ito, dun sa pinaka-book, makikita mo silang lagi silang mga ano tayo, nagiinuman sila, mga lasing na mga pilosopo na kung saan ay nagtatanungan sila sa isa't isa, no? Pag binasa mo yung pinaka-content ng libro nito. But philosophy has very real application. So sa buhay natin, may apply natin to yung philosophy. Sabi nga, has very real application sa ating mga buhay. From the ethical question raised in government policy to the logic form required in computer programming, everything has its root in philosophy. Now, through philosophy, we are able to explore concepts like the meaning of life, knowledge, morality, reality, the existence of God, consciousness, politics, religion, economics, art, linguistic, philosophy has no bounds. So dito sa throughout philosophy raw, ay na-explore natin yung mga konsepto o kahulugan ng buhay, katulad ng knowledge, karunungan, morality, no? Reality, at saka yung existence ng Diyos. No? So, binanggit niya rin kung sa consciousness, okay, politics, religion, economics, art, linguistic, philosophy has no bounds. So, wala siyang limitation, no? In a very broad sense, there are 6 major themes philosophy touches on. So, pag-usapan natin yung tinatawag natin, yung 6 um, major, no? Na topic sa philosophy pag pinag-aralan o pinag-usapan natin itong subject na ito. Okay, number 1 dyan, yung metaphysics. So, si metaphysics ay the study of the universe and reality. So, sa philosophy, si metaphysics ay ang pag-aaral ng universo at realidad. Pangalawa dyan, yung logic. Okay? How to create a valid argument. So sa logic, sa philosophy, pinag-uusapan kung paano mag-create ng validong argumento sa pag-uusap o ginagamit niya ng mga abogado sa pag nagde-debate sila. So ito yung logic, no? Pangatlo dyan yung epistemology o yung epistemology. Dito naman ay the study of knowledge and how we acquire knowledge. So sa philosophy, si epistemology ay ang pag-aaral ng karunungan at paano siya ma-acquire o makukuha. Then, next dyan, yung number 4 is aesthetic. So, yung aesthetic na yan, ito yung madalas ano natin sa mga kabataan, no, yung aesthetic, no? Pero ewan ko kung naunawaan ba nila yung aesthetic na yan talaga, no? Pero pag sinabi natin aesthetic sa philosophy, ang ibig sabihin lang yan is the study of art and beauty. Panglima, sa ating under ng philosophy is politics. So sa philosophy, the study of political rights, government, and the role of citizenship, yung citizens. Okay, so makikita natin yan na under ng, tawag dito, under ng philosophy, sa pag-aaral ng filosofiya, yung the study of political rights o yung karapatang politikal ng isang individual o ng isang tao. Pinag-usapan din yan yung government o yung gobyerno at ang role ng citizens. Pag sinabing role ng citizens, ito yung ano ba yung tungkulin ng isang mamamayan, lalo-lalo na sa kanyang bansa. No? At ang pang-anim dyan, yung ethics, no? Yung ethics sa philosophy ay ang the study of morality. Napipiyak pa ako, no? The study of morality and how one should live in life. So, ito yung under ng philosophy. Ulitin po natin yung metaphysics, the study of the universe and reality. Pangalawa, logic, how to create a valid argument. 3, epistemology, the study of knowledge and how we acquire knowledge. Aesthetic, the study of art and beauty. Panlima niya yung politics, the study of political rights, government, and the role of the citizens.
pangalan dyan, ethics, the study of morality, and how we should live this life. So, yan yung under ng philosophy. Pag pinag-usapan natin, yung pinaka-anim na core niya ng pag-aaral sa philosophy. Now, if you're ever thought of philosophy, I'll never be able to understand that stuff, then fear not, this is the class course in philosophy, no? That you always wanted, and finally you'll be able to open your mind without making your eyes bleed. Welcome to Philosophy 101. So mga ka-philosophy fan, no? Mga philosophy student ng subject na ito, welcome sa ating pag-aaral. So pag-usapan muna natin yung pre-Socratic, no? So pag sinabi natin pre-Socratic, before Socrates. So kasi bago si Socrates, no, na isa sa pinakakilalang philosopher o pilosopo ng ating uh, kasaysayan, okay, o ng ating panahon, no, may mga nauna pa kay Socrates. So ito yung ating pag-usapan ngayon. Okay, the origins of Western philosophy. So, pag-usapan natin dito yung pinaka-ugat o original ng Western na filosofiya o kanluraning filosofiya. So, sabi dito, the roots of Western philosophy can be found in the work of Greek philosopher. So, yung ugat raw ng kanlurang filosofiya ay matatagpuan daw ito sa Greek philosophers. So, pag sinabi nating philosophers, ibig sabihin yan ay marami sila. Plural to, hindi siya tumutukoy sa iisa uh, persona o isang tao lang, no? Kundi marami. Kasi binanggit dito, philosophers. So sabi dito, during the 5th and 6th centuries, these philosophers later referred as pre-Socratic started to questions the world around them. So eto raw mga philosophers na ito ay nire-refer raw sila o tinutukoy raw sila na sila yung mga nagsimula ng mga katanungan patungkol sa kanilang mundong ginagalawan rather than attributing their surrounding to the Greek gods. So these philosophers search for more rational explanation that could explain the world, the universe, and their existence. Okay, this was philosophy of nature, pre-Socratic philosopher question, where everything came from, what everything was created, from how nature could be described mathematically, and how we could explain the existence of plurality in nature. They sought to find a primary principles known as arche, which was the basic material of the universe due to the fact that not everything in the universe looks the same or remain in the same exact state. Pre-Socratic philosophers determined that there must be principles of change the arche contain. So yan po yung pinaka nilalaman ng ating philosophy subject. So sa mga susunod na ating pag-aaral, mas palalalimin pa natin yung ating pag-aaral about sa philosophy. So with that class, maraming salamat sa ating pagdalo sa ating asignatura ngayon. No? So, and I hope na tayo po ay dadalo muli sa ating araling ito. No? So with that, maraming salamat again. God bless po sa ating lahat.